no, sa prepon sa loob ng House of the Representative. Galit siya at doon siya nakapagbitiw na kumausap daw siya ng tao. Ipapatsugi daw yung 3. Sabi nga ng iba, ano nangyari kay Sara Duterte? Yung asawa niya, nadadamay ang pangalan sa drugs. Pero hindi siya kumibo. Okay lang sa kanya. Pero nung si Zalaika Lopez, galit na galit siya. Ano bang meron? Ano bang relasyon meron sila? O nagtatanong yung mga tao. Tapos bigla namang sabi ni Montulfo, matagal na magjowa yan. Sabi ni Montulfo, hindi ako nagsabi, kundi si Montulfo. Matagal na daw di umano magjowa yung dalawang yun. Kaya daw ganon ang reaksyon ni Sara Duterte dahil magjowa daw yung dalawa. Sabi ni Montulfo. Diba? Nariko lang natin dito mga kaibigan yung mga pag-iwas, no? Merong kumbaga pattern na si VP Sara Duterte ay paulit-ulit na umiiwas sa lahat ng mga katanungan patungkol sa confidential funds at paulit-ulit din siya na tumatakas tuwing merong mga bagyo at krisis na dumarating, no? Yan. Kapag may issue, lalayas si Inday Sara. Lumalayas siya upang maiwasan na ang mga tanong. Kapag nauwi naman sa bansa, puro photo ops, masabi lang na may ginagawa. Kapag may krisis, may OFW tour bigla. Mahilig siya tumakbo palayo. Ang lahat ay hindi mga simpleng biyaheng opisyal. Ito ay calculated media diversion. Habang tumitindi ang init ng batas, lumalamig ang kwarto ni Sara dahil nasa abroad siya anytime na binubulat-lat ang impeachment laban sa kanya, no? So, yun po yung ginagawa ni Sara Duterte. Tumatakas siya sa lahat ng kanyang mga responsibilidad. Kaso ganito pa siya, tumatakas na nga siya, nagtatago na nga siya sa kanyang mga responsibilidad. Hindi na nga niya sinasagot. May gana pa siya na sirain at tuligsain ang Marcos administration. Diba? So, tingnan natin itong pagtuligsa niya. Tingnan natin. Eto. Tinuligsa din ni VP Sara Duterte ang Marcos admin dahil daw mahilig mag-photo ops. Pero ang totoo, siya ang mahilig mag-photo ops to gain sympathy at ipakita lang na may concern siya sa taong bayan upang kampihan siya sa impeachment. Diba? So, pinakita dito ang ilan sa mga photo ops ni VP Sara Duterte. Napakarami nito mga kaibigan, no? Pero yung isa dito ay nakuha ko, no? At talaga namang kitang-kita ang kanyang pagpo-photo op, no? So, papakita ko sa inyo. Okay. Photo op lang talaga ang gusto niya. Camera. Action. Traffic. Lights. Camera. Action. Traffic. Lights. Camera. Action. Traffic. Lights. Diba? Nakatayo pa. Kailangan ready ang camera. Ready. Katayo pa siya. Tapos, nung naano na yung mga camera, umupo na. Sabay-sabay pa nga nagsiupuan. Upo na. Tapos, ayan na, tanim. Pagkatapos ng mga puto-puto, bibitawan na niya yan. Hindi itutuloy yung pagtatanim. Malamang. Kasi photo op lang Photo op. Photo opportunity lang talaga.
So, marami pa yan mga kaibigan pero isa lang ang pinakita ko. So, dito nakikita natin na sa pagtutulig sa niya sa administrasyon ni Pangulong Marcos na nagpo-photo op daw, at least yung photo op ng Pangulo ay tunay na talagang may ginawa. Hindi katulad niya. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, maagang gumising ang Pangulo, maagang pumunta doon sa venue kung saan nandoon yung maraming droga at ipinasok doon sa ano ba tawag doon? Parang malaking cylinder nandoon ipinasok at doon sinaksihan ng Pangulo ang pagsunog ng mga droga. Bakit? Bakit ginawa ng Pangulo yon? Sinisigurado niya na hindi na yon mare-recycle katulad nung nangyari sa mga magnetic lifter na recycle at kinuha ng mga inchik. Alam na natin kung sino ang nag-utos nun. O, diba? Guys, pinagtanggol pa nga ni Duterte yun, diba? Na wala naman daw nakalusot na droga na magnetic lifter. Wala naman daw eh. Hindi daw totoo yun. Pero hindi nagsisinungaling ang mga balita, di ba? O kitang-kita na natin kung bakit niya ipinagtanggol na wala daw nakalusot na magnetic lifter na nasa magnetic lifter ng mga droga. Wala daw nakalusot. So alam na natin ngayon kung bakit niya pinagtanggol. Kasi nga, ayon sa investigasyon ng Quadcom, sa kanilang conclusion, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay isang palabas. Pero ang katotohanan, ito ay front lamang para pagtakpan ang kanilang drug enterprise. Diba? Kaya pala magtataka ka, I hate drugs daw, pero labas-masok ang droga sa bansa. Tapos, ang chinuchugi, mga maliliit lang, yung nagsasyabu lang natin go 100 pesos, yung mga nagme-Mary Jane lang, tapos mga pakunti-kunti na. Yun ang kanyang pinapatay. Yun ang mga biktima ng war on drugs. Mga mahihirap. Pero yung mga sindikato at yung mga may-ari ng mga shabu laboratory, pre-protectionan. Michael Yang, ginawang economic advisor. O bakit yung ginawang economic advisor sa Michael Yang? Para proteksyonan, para sabihin, ipaalam sa mga otoridad na, oy, hindi nito pwedeng galawin. Hindi niyo pwedeng galawin sa Michael Yang. Economic advisor ko yan. Kabinete ko yan. Yan ang kanyang paraan para proteksyonan si Michael Yang na may-ari ng Shabu Laboratory. Diba? Pero lahat yan ay binunyag. Gina Las Cañas, Matubato, Asierto na mga members ng Davao Death Squad na dati ay kanyang pinagkakatiwalaan. Pero nung bumaliktad na, sasabihin niya, ay, hindi ko naman deny na. Pero dati, nung okay pa sila, pinagkakatiwalaan pa niya. Di ba? Ganyan naman talaga mga kaibigan. I-deny yan. Pero, andyan ang mga ebidensya. Ni Las Cañas, ni Matubato, at saka ni Asierto. Dokumentado, may timeline kompleto. At may witnesses at may mga dokumento. Hindi pwedeng i-deny. Diba? Yun mga kaibigan. So, in short, mga kaibigan, nakita po natin kung paano si VP Sara Duterte ay maging escapist. Siya po ay tumatakbo sa mga problema, tumatakbo sa krisis. Ang ganitong klaseng public servant ay hindi po maaari na maging presidente ng bansa. Dahil kapag presidente ng bansa, marami pong problema ang presidente.
At kung ganito ang magiging presidente na tumatakbo sa mga krisis at mga problema, malamang kawawa talaga ang ating bansa. Dahil tuwing tayo ay makakaranas ng krisis at mga problema, tatakbuhan niya lang at hindi niya susolusyonan. Diba? Ganyan po ang mangyayari. Parang katulad ng tatay niya. Tingnan mo yung lumalabas sa bibig ng tatay niya. Yung solusyon na lumalabas sa bibig ng tatay niya. Puro, patayin ko yan. O, pag hindi ka, ipapatay kita. O, di ba? Tingnan mo yung bibig ni Duterte. Ang bibig niya, lumalabas, puro pagpatay. Pero ang ating Pangulo, anong lumalabas sa bibig ng Pangulo natin? Solusyon. Naghahanap ng solusyon, nagbibigay ng solusyon, nagbibigay ng plano na merong kahahantungan at nagbibigay ng pag-asa. Yan ang ating Pangulong BBM. Pero ang mga Duterte, ang laman at namumutawi sa kanilang bibig, puro negative, puro pagpatay. Ang kanilang solusyon, puro pagpatay ng tao. So mga kababayan, gusto niyo bang bumalik tayo sa kadiliman? Ang 6 na taon ng kadiliman. Nalugmok na nga tayo ng 30 years. Nung nawala ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., anong nangyari sa ating bansa? Akala natin makakaahon tayo, makakabangon tayo dahil, si Duterte. Akala natin ang isang Duterte ay isang magaling na Pangulo na makakaahon tayo. Pero mas lalo tayong nilugmok at nag-iwan pa ng utang almost 13 trillion na ang utang na ito ay nung kinuwenta, ang utang na iniwan ni Duterte ay pinagsamang utang ni Quezon hanggang sa utang ni Pinoy. Ganun po kalaki ang utang ni Duterte. So mga kaibigan, maraming po salamat. Diyan po magwawakas ang ating vlog, mga kaibigan. No? At balik na lang po ako mamaya, no, for another vlog. Maraming po salamat. Ito po muli si Admin Beach. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.